po aking napapansin na kapag ang ibang bagay sa mundo ang lumalago at bumabagsak, apektado ang lahat. No? Lalo na yung dollars, no? Ano ba yun? Dollar versus piso. Kapag bumagsak si dollar, apektado lahat buong mundo. Diba? Lalo na yung mga nag-abroad. Pero kapag ang spiritual ang bumabagsak, baliwala lang, parang okay lang. No? Parang baliwala lang sa Krisyano. Alam niyo mga kapatid, napakalaga po sa Panginoon ng paglago ng simbahan. Are you with me? Hello. Growth is essential. Amen? Mahalaga po ang paglago sa ating buhay Kristiyano. Kung ikaw ay Kristiyano, kapatid, kailangan mo lumago. Amen? Sapagkat yun ang disenyo ng Diyos sa isang Kristiyano. Hello, are you still there? No? Kung yung mga damo lumalago, halaman lumalago, mga negosyo lumalago, bakit ikaw na Kristiyano hindi lumalago? No? Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot isipin na ikaw na inugat-ugat na sa Panginoon, tumanda na sa simbahan, hanggang ngayon ang prayer request, church, spiritual growth pa rin. Diba? Ang tagal-tagal na sa church, bumilang na ng taon, nagkaapopunat lahat. Hanggang ngayon, spiritual strength, spiritual growth pa rin ang prayer request. No? Paano lalago ang Kristiyano sa spiritual na buhay? Paano lalago ang isang Kristiyano sa kanyang buhay Kristiyano kung hindi niya naman ginagawa yung mga kaparaanan para siya lumago sa kanyang spiritual na buhay? Lagi natin kinu-question ng Diyos, Lord, bakit ganito pa rin ugali ko? Bakit parang hindi ako nagbabago? Parang walang nagbabago sa akin. No? E paano may magbabago sa iyo? Hanggang ngayon, namumuhay ka pa rin sa laman, sa carnality. Hindi mo hinahayaan na yung banal na Espiritu ng Diyos ang mag-lead sa iyo. Amen? Sabi ng Bible, di ba sa Romans chapter 8, verse 1, ano sabi ron? There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Okay, ikaw Kristiyano, kapatid, dapat ayon sa Espiritu tayo lumalakad. Hindi ayon sa laman. Amen? Sapagkat kapag ang isang Kristiyano ay lumalakad sa laman, tiyak na yan ay kasalanan. Amen? Yan po'y laban sa Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, for to be carnally minded is death. Amen? But to be spiritually minded is life and peace. Okay tayo mga kapatid, bilang Kristiyano, may pagpili po tayo. Life is a choice. Amen? At bilang Kristiyano, pipili ka. No? Kung ikaw ay anak ng Diyos, ano ba dapat ang ating ginagawa bilang anak ng Diyos? Hello? Are you still with me? Yeah. No? Kung ikaw ay anak ng Diyos, ano ba dapat ang iyong ginagawa? Ano sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 6? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit. Amen? Which are of God's. No, yun ang purpose, mga kapatid. Sumuhin natin ito na ang Diyos ang ating niluluwalhati sa ating pisikal na katawan, maging sa ating espiritu na kung saan ay sa Diyos. Amen? Walang mga ngatwiran sa ating dito na Kristiyano tayo, pero sasabihin mo, buhay ko to. Amen? Katawan ko to. Kapatid, you're bought with a price. No? Binili tayo ng Diyos sa halaga. And that price is the precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ. Hinugasan sa ating makasalanan. Dahilan na tayo po'y may kumpiyansa, may katiyakan, na mayroong buhay na walang hanggan, na tayong matatanggap, no, sa buhat sa Panginoon. No, kanyang pangako na langit sa atin. Kaya nga po, mga kapatid, no, mahalagang maunawa po natin, malaman po natin
na tayo bilang Kristyano, disenyo ng Diyos sa atin na tayo po ay lumalago sa ating espiritual na pamumuhay o bilang isang Kristyano. Well, in this passage, mga kapatid, in 2 Peter chapter 3 verses 1 down to the line, in this passage we see that the Apostle Peter wrote his second epistle to stir up the pure minds of the believers, no? That they may not be forgetful to all the words which speak by the holy prophets of God, and to all the commandments of the apostles of our Lord and Savior Jesus Christ. Well, today our main objective is to give the emphasis about the importance of church growth. Are you with me? Church growth. And here we see the reasons why the Lord wants us to grow in His grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So the question is, why we need to grow? Bakit ba natin kailangan lumago, mga kapatid? No, ayon dito sa talatang ating binasa dito sa chapter 3, why we need to grow? No, we need to grow in grace and in knowledge of Jesus Christ, because according to the scriptures in this passage, number 1, there are many scoffers to come. Look at chapter 3 verses 3 to 4, please. Bakit natin kailangan lumago, mga kapatid, sa ating buhay Kristyano, sa biyaya ni Kristo at sa karunungan ni Kristo? Bakit? Number 1, because there are many scoffers to come. Nandiyan na po kayo? Sabi ng verse 3, knowing this verse, kailangan nyo malamang una, that there shall come in the last days scoffers. Plural, scoffers. Hindi lamang isa, kundi marami. Maraming manunuya. Amen? No? Scoffers, walking after their own lusts, and saying, where is the promise of His coming? No, yun ang kanilang sasabihin. Nasaan na yung pangako ng inyong Diyos na siya'y babalik? Hello? Are you with me? Nasaan na yung pangakong yan? Sabi niya sa verse 4, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. No, darating yung time, mga kapatid, na may mga taong hahamak sa ating pananampalataya. They will mock our faith. Amen? Kanilang lulukohin, kanilang dudutsain ang ating pananampalataya. Kaya nga, mga kapatid, kung tayo po'y hindi malago sa ating pong buhay Kristyano, tatlong bagay ang pwede mangyari. Letter A, you will be angry. Yes, you will be angry. Bakit? Kasi una sa lahat, hindi ka malago sa iyong buhay Kristyano. Amen? Kaya kapag ikaw ay nakatagpo ng isang tao na hinahamak ang iyong pananampalataya, isa lang ang magiging pakikitungo mo kagad, kapatid. No? Nandun na ikaw ay siguradong gaganti ng ngipin sa ngipin. No? Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Tama ba yun? No? Pangil sa pangil. No? Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kaya alam niyo, mga kapatid, mahalaga na tayo po yung malago sa ating buhay Kristyano. Kasi kung hindi, magagalit po tayo. Diba? Walang masamang, tandaan niyo po, mga kapatid, tayo po hindi magagalit sa kanila. No? Ipaliliwanag natin yung ating pananampalataya. Magsasalita tayo, pero hindi tayo magagalit, hindi natin sila aawayin. Amen? Kasi sasabihin mo, Kristyano ka, tapos pinatulan mo yung unsaved, dahil inahamak yung pananampalataya mo, kapatid, no, binaba mo sa sarili mo. Inangat ka na ng Diyos. Nandiyan pa po ba tayo? Sabi nga ng Panginoon, be wise as a serpent and harmless as a dove. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Be wise as a serpent in a positive way.
Amen? Maging matalino tayo kagaya ng isang ulupong sa positibong paraan. And be harmless sa sadab. Anong ibig sabihin ng harmless sa sadab? That is our testimony as a Christian. Diba? Kaya kung ikaw hindi malago bilang Kristyano, baka buntalin mo eh. Bira ka, sabihin mong church namin, tabingi iyong bubong. Diba? Oh. Maraming hamak sa ating pananampalataya eh. Sabi kayo, mga Baptist, mga Separatist kayo. Diba? Oh, tandaan niyo po, darating yung panahon. Actually, sa kasalukuyan, nangyayari na nga po yan eh. Maraming mga scoffers. Amakin nyo ating pananampalataya. O nasa na yung pinagmamalaki ninyong Panginoon? Ba't hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik? See? O, kung ikaw hindi malago bilang Christian, sigurado magagalit ka eh. Diba? Pero kung ikaw malago, maintindihan mo na isa sa bunga ng banal na Espiritu is temperance. Amen? O. Diba? Tsaka Kristyano ka na eh. Huwag kang magtaka kung bakit ganyan ang ugali ng taong yan. Bakit? Unsaved yan eh. Amen? Minsan, parang bago-bago pa rin sa atin palagi yung ganitong senaryo. No, na kapag may tao tayo nakausap na wala sa Panginoon, magagalit tayo, bakit ganito ugali nila, bakit ganito sila magsalita, bakit ganito sila makitungo sa atin, bakit hindi ba natin naintindihan na wala silang pagkakakilala sa Panginoon? Sabi nga ng Panginoon, diba, hindi nila alam yung ginagawa nila. Kaya tayo na nakakaunawa bilang mga anak ng Diyos, tayo po yung mag-a-adjust. Hindi po natin sila kinamumuhian, mga kapatid. Diba? Hindi tayo galit sa kanila. Galit tayo sa kanilang maling ginagawa. Diba? Ang Panginoon niya, inibigan sa libutan. Diba? Sabi ng Bible, for God so loved the world. Amen? Yung tao ang inibig ng Diyos, hindi yung kasalanan. Tapos tayo, di ba, pagdating sa evangelism, namimili tayo ng sisira ng gospel, ay ayoko yan, kagalit ko yan. Oh? Ayoko dyan, naiinis ako dyan eh. Oh, ayoko dyan, suplada kasi yan eh. Tandaan niyo po mga kapatid, pagdating sa pangangaral ng Ebanghelyo, wala po tayong pipiliin. Amen? Ang Ebanghelyo ay para sa lahat. Mga kapatid. No? At darating yung panahon, ulitin ko po mga kapatid, may mga scoffers. No? Na darating, hamakin ang ating pananampalataya, pero huwag po tayong magagalit sa kanila. Amen? Don't be angry. Amen? Huwag po tayong magagalit sa kanila dahil una sa lahat, sinabi ng Bible yan, yung talagang trabaho nila eh. Hamakin nila yung ating pananampalataya. Pero sa bagay na mga kapatid, mahalaga na maging matalino po tayo. Amen? Maging wise po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sabihin mo, inaasar ka, hinahamak yung pananampalataya. Bakit hindi ka umalis? Diba? Hinahamak na yung pananampalataya, nandiyan ka pa rin, nagbababad ka pa rin dyan. Naunuhan niyo ba ibig sabihin, mga kapatid? Diba? Nakikipagdebate ka pa. Diba? Pag hinahamak na yung pananampalataya mo, hindi mo kailangang makipag-argumento sa kanila. Amen? Kapag naipaliwanag mo yung pananampalataya sa kanila, hindi sila nakinig, that's it. Diba? Tapos ang usapan. Sabi, hindi nyo si Kristo. Tao lang si Kristo. Diba? Dahil ikaw, hindi ka lang mapapayag. Babanat ka rin ng babanat. Sarado nga ang utak niya mga yun eh. Paliwanag ang sabi ng Bible, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Maging wise po tayo mga kapatid. Be wise as a serpent and harmless as a dove. Yan ang layunin ng Diyos. Bakit nais niya na tayo lumago sa ating buhay Kristyano? No, dahil maraming mga scoffers. There are many scoffers to come. No, at kapag tayo po'y hindi malago, tandaan po natin, magagalit tayo.
No? You will be angry. Pangalawa, no? Hindi ka lamang magagalit, you will be dismayed. Panghina ka ng loob. Oo nga, no? Ang tagal-tagal na, dami nagsasabing, pastor, yung lahat ng pastor na nagsabi na babalik ang Panginoon, patay na sila lahat, pero hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik ang Panginoon. Totoo ka yan, at babalik pa ang Panginoon? Hello? You still with me? There are many scoffers to come. So be wise as a serpent. We need to grow. Amen? We need to grow in the grace of God and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kasi kung tayo lalago sa biyaya ni Kristo at sa kanyang karunungan, alam po natin mga kapatid kung ano ang ating titindigan. Alam po natin kung ano ang ating panghawakan. Hindi tayo magagalit, hindi tayo manghihina. Lalo't higit sa lahat, pangatlo, letter C, no, hindi po tayo madi-discourage. Amen? Dahil kilala po natin ang ating Panginoon. Amen? Nandun na tayo po ay lumago sa kanyang biyaya at sa kanyang karunungan. No? Kaya lang minsan mga kapatid, na-discourage, kaya minsan nagagalit, no? O nanghihina ang isang Kristiyano dahil siya hindi malago sa kanyang buhay Kristiyano, no? Na nagiging dahilan na siya po ay madaya nitong mga taong ito. Kaya mga kapatid, again, no? We need to grow in our Christian life. We need to grow in our faith. We need to grow in our spiritual life. We need to grow in grace. We need to grow in the knowledge of our Savior, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? So yung unang dahilan mga kapatid na makita po natin dito sa sulat ni Apostle Peter sa mga mananampalataya po dito sa Jerusalem. At kanya sinabi dyan sa verse 5, pangalawang bagay po makita natin. Look at verse 5, nandiyan na po kayo. Ano sabi ng verse 5 hanggang verse 13? Ano sabi ng Bible? For this they willingly are ignorant of that by the word of God, sunod po tayo, the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, whereby the world that then was being overflowed with water perished. Verse 7, but the heavens and the earth, which are now by the same word against the day of judgment and perdition of ungodly men. Verse 8, but beloved, be not ignorant. Nakakasunod po tayo? Be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years. Yes. And 1,000 years as one day. Verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish. You see that? But that all should come to repentance. Verse 10. Now, nasusundan po natin verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and all the works that are therein shall be burned up. Verse 11, seeing then that all these things shall be dissolved, and what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness. Verse 12, looking for, naunawan po natin, nakasunod tayo, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire
shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Verse 13, nevertheless we, according to His promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Nakita po natin mga kapatid, alam nyo, itong mga bagay na ito na tinutukoy po dito sa mga talatang ating binasa from verse 5 until verse 13, this is about the knowledge, amen, of the Lord and Savior Jesus Christ. Ngayon, mga kapatid, kung tayo'y Kristyano at hindi po natin alam ang mga bagay na ito, hindi natin alam ang mga katotohanan ito na sinasabi ng Panginoon dito sa sulat ni Apostle Peter, mula verse 5 hanggang verse 13. Now, ano kaya ang magiging tindig natin bilang Kristyano? Hello, are you still with me? As a church, ano kaya ang klase ng paninindigan meron tayo? Diba? May mga scoffers, mga kapatid, na darating. May mga false teachers. May mga false prophets na susulpot sa ating panahon. Kapag hindi natin alam ang mga katotohanan ito, paano natin didepensahan ang ating pananampalataya sa Panginoon? That's why we need to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. We need to grow. You need to grow. Amen. Kaya pangalawang utos po natin ngayong umaga, number 2, God doesn't want us to be ignorant of His knowledge and of truth. Ito mga binanggit na ito, mga kapatid, katotohanan po ito eh. Ito yung sequence of event na mangyayari sa mga huling panahon. Na mga katotohanan na dapat po nating malaman bilang anak ng Diyos. Nang sa ganun, tayo po hindi nanghihinawa sa ating ginagawang pagsunod sa Panginoon. Kasi alam niyo po, mga kapatid, iba kapag meron tayong pinanghahawakang katotohanan at alam natin yung katotohanan. Kasi kapag alam natin yung katotohanan at pinanghawakan natin yung katotohanan, hindi po tayo maiinip sa pagbabalik ng Panginoon. Hello, are you with me? Hindi tayo maniniwala sa mga sabi-sabi na mga taong nanunuya sa ating pananampalataya, na nagsasabing, hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik ang Diyos nyo. Nasa na yung pangako? Hindi po tayo maniniwala sa kanila, sapagkat napakaliwanag ng mga katotohanan sinasabi po ng salita ng Diyos sa atin. No? Na kung saan ay dapat po natin tindigan. Mga kapatid, brethren, be not ignorant. Sabi ng Bible. Now look at verse 8. Nandiyan na po kayo? Tingnan niyo po ang isang bagay dito. Sinabi ng sulat ni Apostle Peter. Sabi, but beloved, be not ignorant of this one thing. Ano yung isang bagay na yan? That one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. So naiinip ka sa pagbabalik ng Panginoon, hindi mo nalalaman na yung isang araw sa Diyos, sa atin, isang milenyo. Hello, are you with me? One day sa Panginoon, sa atin, 1,000 years. Bible na nagsasabi niyan. Tapos maniniwala ka sa mga taong nagsasabi, sa mga scoffers na yan, no, nasa ng Panginoon ninyo? Bakit hanggang ngayon hindi pa dumarating? Patay na yung mga nagsabi. Hanggang ngayon hindi pa rin dumarating. Mga kapatid, sabi ng Bible, beloved, no, be not ignorant of this one thing, sabi diyan, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. O bilangin natin, simulat sa pool, ilang araw pa lang ba sa Panginoon ang lumilipas? O, mula sa pagkakalikha ng mundong ito, 6,000 years, di ba?
Oh. Oh, mula sa pagkakalikha ng Diyos sa mundo, pagkakalikha niya sa mga tao, mahigit 6,000 na kasi lumilipas ang panahon eh. Now more than 6,000 years. O ilang araw pa lang sa Panginoon yun, 6 days pa lang yun. Tapos tayo naiinip na, wala pa nga tayong ginagawa. Diba? May nadala ka na ba sa Panginoon? O kumusta ang paglilingkod mo sa Diyos? Yung iyong church attendance. Tapos nagmamadali ka na bumalik ang Panginoon. Gusto mo mag-rapture na. Diba? Wala ka pa nga na-accomplish. Ako, sa totoo lang mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, ayoko pang bumalik ang Panginoon. Bakit? Kasi marami pa po akong hindi nagagawa para sa Panginoon. Kung ano man yung nagagawa kong pagpapagal sa Panginoon ngayon, alam kong kulang pa. Kaya hanggat ako'y nabubuhay at habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, maglilingkod po ako at gagawin ko yung best ko para sa Panginoon. Sana church, hindi lamang pong pastor ninyo, hindi lahat po tayo. Dahil one body po tayo eh. Yeah. Amen? For we are one body, and the head is Christ. Amen? E dapat nandun yung unity natin bilang isang katawan, bilang church, at sama-sama po tayo dapat lumalago. Amen? Sa biyaya ni Kristo at sa kanyang karunungan, sama-sama po tayong umuunlad. Amen? Sa karunungan ng ating Panginoon, sa paglago sa ating buhay Kristyano. So again, number 2, God doesn't want us to be ignorant of His knowledge and of truth. Mga kapatid, tandaan po natin ang mga katotohanan sinasabi ng salita ng Diyos at atin po itong panghawakan. Look at Philippians chapter 2, please. Philippians chapter 2. Verse 16. So, amen, kung nandiyan na po kayo. Ano pong sabi ng Bible sa verse 16? Sabi yan, holding forth the word of life. Amen? That I may rejoice in the day of Christ. Is it not that I have not run in vain, neither labored in vain? Yan din po ang context niyan mga kapatid eh. Na pagbabalik ng Panginoon. So para tayo ay hindi tumatakbo ng walang kabuluhan at hindi nagpapagal ng walang kabuluhan, kinakailangan na ating panghawakan ng mabuti, hindi lamang basta panghawakan, kundi panghawakan ng mabuti ang salita ng buhay. Amen? Nasabi ni Pablo that I may not run in vain, neither labor in vain. Ayaw po natin nun mga kapatid, na yung ating pagpapagal, ating paglilingkod, mauuwi sa walang kabuluhan. Kaya ang sikreto mga kapatid, we need to hold forth. Amen? Holding forth the word of life. Be not ignorant mga kapatid. God doesn't want us to be ignorant of His knowledge and of His truth. Ayan ang pangalawang bagay na makita po natin dyan sa ating pong text ngayong umagang ito. And number 3, look at verse 14 please. Verse 14. 1 Peter chapter 3, 2 Peter rather, verse 14. Nandiyan na po kayo? Ano pong sabi ng verse 14? Wherefore, beloved, ano po sabi diyan? Seeing that ye look for such things, amen? Be diligent that ye may be found of Him in peace, without spot and, yes, blameless. Nakita po natin mga kapatid,
Sa madaling salita, number 3, God wants us to live a mature Christian life. Yan po ang nais ng Diyos, mga kapatid, na sa kanyang pagbabalik, ayaw niya na masusumpungan niya tayo na tayo'y hindi lumalago o hindi lumago sa ating buhay Kristiyano. Ayaw niya na hindi natin pinanghahawakan yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. Ayaw niya na tayo hindi lumalago sa kanyang biyaya. Ayaw niya na tayo hindi lumalago sa kanyang karunungan. Eh mga kapatid, I encourage you, we need to grow in grace. Amen? And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. We need to grow. Because growth is essential. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Yan po'y disenyo ng Diyos sa atin. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, ang pangatlong puntos po natin, makita po natin dyan, God wants us to live a mature Christian life. Kaya ngayong umagang ito, let me ask you, how's your Christian life, kapatid? Kamusta na ang iyong buhay Krisyano? Healthy pa ba? Hello, you still with me? Healthy pa ba? Humihinga pa ba? O baka kailangan na ng revival? Ha? Kasi, ang kailangan ng revival, yung mga naghihingalo na sa spiritual na buhay. Kaya nga from the word itself, revive. Amen? Alam niyo, church, ako nagpe-pray po ako na magkaroon ng revival dito sa ating simbahan. Kasi ako nakikita ko ilan sa ating mga Krisyano na nagiging lukewarm na sa Panginoon. Hindi mo alam kung mainit, hindi mo alam kung malamig. Sa madaling salita, maligamgam. Lukewarm. At anong sabi ng Panginoon sa Krisyanong lukewarm? Look at Revelations, please. Tingnan po natin sa chapter 3, verse 14. Nandiyan na po kayo? Ano sabi ng verse 14? And unto the angel of the church of the Laodiceans, write these things, saith the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. That is the Lord Jesus Christ. Verse 15, I know thy works. You see that? Mga kapatid, ang Diyos, alam niya ang ating pagpapagal. Alam niya ang ating paglilingkod na ginagawa sa gawain. E sabi ng Panginoon sa verse 15, I know thy works, that thou art neither, take note of this, neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Verse 16, so then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. No? Yan ang sabi ng Panginoon. Dahil ikaw ay hindi mainit, at hindi malamig, hindi ka rin mainit, ikaw ay lukewarm, no? Idudura kita, sabi ng Panginoon. I will spew thee out. Naunawaan po natin, mga kapatid. Verse 17. Because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable,
and poor, and blind, and naked. Kaya kapatid, kung inaakala mo sa buhay mo na ikaw ay abunansya, sagana ka, at wala ka nang kailangan sa buhay mo, hindi mo kailangan ng Panginoon, kailangan mong malaman, kapatid, na sinasabi ng Panginoon dito, napakaliwanag, thou art wretched, thou and miserable, and poor, and blind, and naked. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya sa buhay natin, Kristyano, mahalaga po na ating pong ini-evaluate ang ating sarili sa harap ng Diyos. Dahil baka mamaya hindi natin alam kung tayo po hindi na mainit, hindi na malamig, maaaring tayo ay maligamgam na. No? At alam po natin, mga kapatid, ilang beses ko na pong ipinangaral yan. No? Kung ano yung mga signs ng isang Kristiyano lukewarm na, maligamgam na. No? Mag-uumpisa yan sa hindi pagbabasa ng Bible. No? Sa hindi pagpipray. Malalaman mo na ikaw ay lukewarm na kapag hindi ka na nagpipray sa Panginoon. Kapag hindi ka na nagdi-devotion, kapag hindi ka na nagba-Bible reading, ibig sabihin, lukewarm ka na. No? Na hindi ka na uma-attend ng mga pananambahan sa Panginoon. Hindi mo na pinahalagan yung mga activities sa church. That is a sign of lukewarmness. Ang sabi ng Panginoon, kanyang warning dyan sa verse 16, so then because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. And in verse 19, ano sabi diyan? As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. So yan ang kailangan natin maging attitude sa Panginoon, mga kapatid. Alam ninyo, bilang Kristyano, normal na tayo po'y i-rebuke ng Panginoon ang kanyang salita at naroon ang pagpapalo ng Diyos baka minsan, pero ang tamang ugali, tayo po'y manatiling masigasig sa gawain ng Panginoon at tayo po ay magkaroon ng pagsisisi. Repent. No? At tayo po'y manumbalik sa Panginoon sa madaling salita. No? Kailangan nating ma-revive sa ating spiritual na buhay, sa ating buhay Kristyano. Hello, are you with me? So again, God wants us to live a mature Christian life. No? At upang tayo po ay magkaroon ng mature Christian life, mga kapatid, napakaliwanag ng sinabi ng salita ng Diyos. We need to grow in grace. Amen? And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Hello, you still with me? We need to grow in His grace. No, tandaan niyo po sa ating bilang Kristiyanong lahat ng sukatan ay biyaya ng Diyos. No? Wala nang iba. At lahat ng bagay ay lumalago, umuunlad, umuusad. Yan ay dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa galing, sa husay, abilidad, hindi po. Tayo ay lumalago tanging sa biyaya ng Diyos. Kaya ninanais ng Diyos dito, no, sinasabi sa sulat ni Apostle Peter, we need to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. At sa kanyang pagbabalik, nais ng Diyos, God wants us to live a mature Christian life. No? At mga kapatid, alam po natin yung mga basic na bagay na atin pong kailangan gawin sa ating paglago, sa ating pong buhay Kristyano. Amen? Kaya nga po may church. Amen po ba? Kaya po may Bible. At kaya meron tayong access sa Panginoon. No? Yan po ang pangunahing
mga paraan upang tayo po ay lumago, no, sa biyaya ng ating Panginoon at sa karunungan ng ating Panginoon Kristo. So number 4, panghuling bagay na makita po natin ngayong umaga, look at verse 15 to 17. Nandiyan na po kayo? Chapter 3, verses 16 to 17. Ano sabi diyan? As also in all, sabi sa verse 15, simulan natin sa verse 15. Sabi diyan, and account that the long suffering of our Lord is salvation. Amen? Blessing po yan. Even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you, verse 16, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. Yan po ang delikado, mga kapatid. Ano po? Na yung salita ng Diyos ay hindi na po nagagamit ng tama. No? At kadalasan, kapag ang isang Kristiyano hindi malago, minsan na misinterpret ang Bible na nagiging resulta ay destruction. Verse 17, ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware. Take note of this. Beware, lest ye also being. Now, sabi niya, you see the word also. Beware, lest ye also being led away with, yes, with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Nakita po natin, mga kapatid. And number 4, makita po natin, God doesn't want us to live in error. No? Ayaw po ng Diyos na tayo po ay madaya, mamuhay sa kamalian. No? Sapagkat marami pong sabi niya, tinatawag na wicked person. Diyan sa verse 17, nasabi diyan, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Kaya alam niyo, mga kapatid, wala pong magsasabi sa atin dito, Pastor, ako yung malakas espiritual. Ako yung malago sa aking espiritual na buhay. Tandaan po natin, mga kapatid, wala pong exempted sa pandaraya ng kaaway. No? At kung tayo po hindi magiging matalino, gaya na sinasabi ng Panginoon sa atin palagi, ay tiyak na tayo po ay mahuhulog, mabibitag po tayo ng kaaway. No? At ngayong umagang ito, why we need to grow in grace and in knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Why? Because God doesn't want us to live in error. That's why we need to grow. Mga kapatid, yun ang reason. Yun ang dahilan. Kaya sana, kapatid, naintindihan po natin. Hindi lamang po natin naririnig ngayon, kundi iniintindi natin, nininilay po natin ang mensahe ng Panginoon. Darating ang araw, no? Maring ngayon ang araw na tinutukoy ng salita ng Diyos, na mayroong mga wicked person, wicked men, mga scoffers, na kung saan tayo po ay hahamaking, dadayain, hanggang sa tayo po ay mahulog, mabitag, no? Sa kanila pong mga panlilinlang. So we need to be wise, we need to be strong, and we need to grow in our Christian life. We need to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. No, kaya nga, ngayong umagang ito, maaari mong tanungin na yung sarili, kapatid. No, kumusta ang iyong buhay, Kristyano, ang iyong buhay, pananampalataya? No? Bakit hindi natin evaluate yung ating pananampalataya? Kamusta ang ating relasyon sa Diyos? Hello, are you still with me?
Kung alam mo na ikaw ay dying na, no, bakit hindi ka lumapit sa Panginoon? Lord, help me! No, kagaya ni Peter nung siya lumubog. Diba? Kahit na alam niya sa sarili niya na siya marunong lumangoy, pero still, humingi siya ng tuwang sa Panginoon. Lord, help! Hindi mo marunong lumangoy si Peter? He is a fisherman. Marunong siya lumangoy, bihasa siya sa paglangoy. Pero that moment, nung siya nangailangan ng tulong sa Panginoon, nung siya dying, maaari siya mamatay, tinawag niya ang Panginoon, Lord, help me. At maaari ngayon ikaw, dying ka rin sa iyong spiritual life. Maaari mong tawagin ng Panginoon, Lord, help me. I need to grow. And I want to grow in your grace and in your knowledge. Help me, Lord. Sana yan ang puso po natin, mga kapatid, yung umagang ito. So again, why we need to grow? Why we need to grow in grace and in knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Why? Because according to our passage, number 1, there are many scoffers to come. Number 2, why we need to grow. God doesn't want us to be ignorant of His knowledge and of truth, and of His truth. Number 3, why we need to grow. God wants us to live a mature Christian life. Now we need to understand that, mga kapatid. God wants us to live a mature Christian life. And number 4, why we need to grow in grace and in knowledge. God doesn't want us to live in error. Diba? Look at Ephesians chapter 4 bago po tayo matapos, mga kapatid. Ephesians chapter 4, please. Alam nyo, nung tayo wala pa sa Panginoon, nung hindi pa tayo nasusumpungan ng Diyos, tayo po'y namumuhay sa kamalian. We're living in error. Pero salamat dahil nasumpungan tayo ng Panginoon. Look at verse 8, chapter 5, Ephesians chapter 5, verse 8. Andiyan na po kayo? Ano sabi ng Bible? For ye were sometimes, sila, darkness. But now, take note of this, listen to this carefully. But now, ye are ye light in the Lord. Walk as, yes, children of light. Verse 9, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Amen? And in verse 10, proving what is acceptable unto the Lord. Amen? Kaya kapag nasa Panginoon ka na, ito mga bagay na dapat na maging mindset mo, kapatid. Proving what is acceptable unto the Lord. And in verse 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Amen? Dahil kung hindi mo susundin ang sinasabi ng Bible na huwag makipag-fellowship, that is error. Amen? Na ikaw ay mag-compromise, na ikaw ay makiayon, ikaw ay makigusto sa takbo at maling sistema ng sanlibutan, that is error. Amen? Maliwanag ang sabi ng Bible, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Nakakalungkot isipin sa panahon natin na may mga Kristiyano na hanggang ngayon ay iniibig ang sanlibutan. Tinatangkilik ang kamunduhan. No? Yung pagkahaba-habang mga tawag doon, Wattpad ba yun? Nababasa. Pero ang Bible hindi binabasa. No? Tama mo ba yan, Wattpad? Nakakailang chapter, nakakailang book ng Wattpad, pero Bible ni isang verse.
Walang memorize. Walang namabasa. Diba? That is error, mga kapatid. At ayaw ng Diyos, no, na tayo po'y mamuhay sa kamalian. God doesn't want us to live in error, mga kapatid. That's why in verse 18 He said, but we need to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. We need to grow. We need to grow. Amen, church? Dahil ang paglago ng iglesia ay disenyo ng Diyos. Kaya kapag ang church hindi lumalago, hindi masaya ang Diyos. Gusto ba nating sumaya ang Diyos? Hello, are you with me? Are you still there? Gusto mo ba sumaya ang Diyos? You need to grow. We need to grow. Kaya po tayong lahat. Ipa'y manalangin sa Panginoon. Habang ang piano ay tutugtog,